yung network ng mga Duterte. Okay, so dahil na pag-uusapan na mga ka-GPnatics yung usapin po ng yaman ng mga Duterte, eto ngayon, dahil nga po si Sara mga kababayan ay nabuking ang mga bilyones nila. Okay? Sara, tatakas na mga kababayan. Naku po, ang bilis naman, pinatapos lang ang pagdinig kasi meron pong nabalitaan mga kababayan na kapag dumating po ang April 29 ay pwede na pong magbotohan para iangat po mga kababayan ang impeachment ni Sara Duterte doon sa Senado. Nako, mukhang kinakabahan na ang loko mga kababayan ngayon pa lang sa ginawa na pagdinig ng House of Representatives or ng Committee on Justice dahil itong si Sara ngayon mga kababayan nagdadali-dali. Oh, nagmamadali po na maglakwat siya. Nako, magta-travel na laman ang loka. Mga ka-GPnatics. Oh, ito po Oh. Sabi po dito sa balita, The Great Sara Escape. BP Duterte flies out as AMLC plugs 6.7 billion bank transaction with husband. Sa Vice President Sara Duterte is set to leave the country on Thursday, April 23, ngayon, for a multi-stop trip across Europe and South Korea. According to a travel authority issued by Malacanang, time just a day after Anti-Money Laundering Council disclosed 6.7 billion in suspicious bank transaction linked to her and her husband. A copy of the travel authority obtained by Politico shows Duterte will be abroad until May 15 with stops in the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom. The document signed by Executive Secretary Ralph Prechter states that the Vice President will travel while on leave of absence at no cost to the government. Wow! Eto na naman tayo mga kababayan no? Mga ka-GPnatics, nakita nyo yon? Sabi rito, si Sara Duterte ay magta-travel while on leave of absence at no cost to the government. Oy, sabi nila walang pera. Di ba? Mga kababayan. So, sa bagay, sabi nila, sabi siguro ni Sara Duterte, mga ka-GPnatics, tama na ang pagpapanggap. Kayang-kaya kong bayaran kahit buhay ninyo. Kayang-kaya kong bilhin ang Pilipinas. Diba? Sa laki ba naman mga ka-GPnatics ng pera na yan, biruin mo 6.7 billion? Paano, magkano pa yung mga pinatago dyan sa ibang tao? Diba? Sobra-sobra yan. Kayang-kaya ni Sara Duterte na maglipad-lipad. Kahit saan niya gustong pumunta. Diba? Ito po mga kababayan, yung kanyang ito po yung kanyang sulat, no? So, Office of the Vice President, Vice President Sara Z. Duterte, Office of the Vice President of the Republic of the Philippines, Mandaluyong, in the view of the representation made with this office in the pursuant to Memorandum Circular Number 35 S 2017, you are hereby authorized to travel to the Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on April 23rd to May 15, 2026 while on leave of absence at no cost to the government. Sarap ng buhay. Mga kababayan, palipad-lipad lang. Di ba? Palipat-lipat lang, pa-abroad-abroad lang. Parang sa kanila, wala sa kanila yung mga nangyayari ngayon. Ang totoo lang. No? Wala talaga silang wala talaga silang malasakit sa taong bayan. Biruin mo matapos marinig na naibulgar ang kanilang mga tinatagong yaman. Mga kababayan, escape na naman si Sara Duterte. Siguro hindi ko alam kung ito ba ay na-stress sa nangyari kasi nalaman, 'di ba? Ayaw nila mabuksan yung kanilang mga records Palagay ko nung nahalungkat kahapon mga kababayan,
alis nga muna ako. Punta muna ako sa ibang bansa. Maglakwatsa muna ako. Kasi na-stress na ako dito. Nabubuking ako eh. Oh, sabi ni Ron Reyes, mamamasyal na naman si Lustay. Saan kayang bansa itatago billions niya? Yan ang di natin alam. Kasi meron akong mga nanggaling din pala kay nanggaling din kay Pebbles, mga kababayan, na kung saan talagang hindi lang daw po sa Pilipinas at sa mga tao ng mga Duterte pinapatago ang kanilang pera. Meron din silang mga bangko sa ibang bansa at may mga tao rin sila sa ibang bansa na naghahawak po ng kanilang pera. Hindi po peso ha, ito ay dollars. Oh. Wakwak yan ng Davao, panay ang lipad. Pero hindi natin talaga kaya to. Sobra. 'Di ba? Dead ba siya sa mga nangyayari? Dead ba talaga? O talagang sadyang itong si VP Sara Duterte ay na-stress? Ako sa totoo lang, hindi siya na-stress. Hindi na-stress si Sara Duterte. Makapal ang mukha nito eh. Oh, sobrang kapal ang mukha nito. Hindi sa kanya, mga kababayan, no? Nararapat yung salitang stress. Palagay ko, dead ma talaga ito. Oh, kita nyo, after po nung revelasyon, takbo kagad sa ibang bansa. Pwede ring na-stress. Pero para sa akin, makapal ang mukha nito eh. Dapat nga, di ba sabi ni Luistro, sabi ni Abante, matapang lang si Sara Duterte pagdating sa media. Pero pagdating po sa mga proper forum, sa mga right avenue, ay wala itong si Sara Duterte, takas lang. Absent. Style naman yan ng mga Duterte. Kita mo yung si Digong sa ICC. Ano nangyari? Hindi rin umattend. 'Di ba? Si Baste, lakas maghamon, hindi rin uma-attend, mga kababayan. Si Pulong, hindi rin mahilig pumasok. Si Sara Duterte, ganun din, panayang travel. Sabi ni Sir Antonio, where did the cost came? Galing daw po sa bulsa. 'Di ba? Nakita nyo naman, daming pera eh. Hindi kayang ubusin. Kung bilyones. Sa dami ng pera na yan, mga kababayan, mga ka-Jeepinatics, kahit hindi magtrabaho, si VP Sara Duterte, buhay na buhay. Kahit saan magpunta na bansa, naku po, may pambayad, may pang-travel. Di ba? Yung lavish style na gusto nila ay kaya nilang makuha yan. Palagay ko, hindi lang yung mga nakita nyo na yan na pera. Kita nyo si Pulong, 51 billion nung panahon ng tatay niya. Eto, kakampurit lang to eh. 6.7 billion. Yung mga kababayan, yung nakita natin, di ba kay Pulong, 51 yun. Imposible, maniwala kayo lahat yun ginamit sa project. Naturingang nanumpa sa buong Pilipinas position niya, siya ay, siya itong ayaw sumunod sa batas. Wala, mga kababayan, masyado kasing maluwag sa atin eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, meron lang magtangka sa Pangulo natin, huli na kaagad eh. Minuto pa lang, nandyan na sa harapan ng tao. 'Di ba? Na nagbanta sa Pangulo natin. Dito, mga ka-Jeepinatics, ilang buwan na. Tapos, alam naman natin na totoo yung sinabi niya. Tapos biglang papabulaanan pa na hindi raw totoo yun. Bias ka pala, ombudsman, sabi ni Sir Ronald Mediana. Sino ba nagbigay ng neto? Parang Malacanang ang nagbigay eh. Ayan si Recto. Si Recto ang nagbigay ng authority para makapag-travel itong si VP Sara Duterte. Saklap, no, mga ka-Jeepinatics? Ang isang public official,
kapag dapat magkaroon ng accountability, na kapag hinahanapan po natin ng sagot, dapat sumasagot, hindi tumatakas. Hindi nagpupunta sa ibang bansa. 'Di ba? Kailangan po natin ng sagot. Kailangan po niya, mga kababayan, na magsalita. Hindi binabaliwala niya tayo. Kala ko ba, sabi niya, siya po ay tatakbong presidente para sa bayan. Baka hindi para sa bayan, baka para sa bayan. 'Di ba? Pera lang ba ang habol ng mga ito? Naku, si Sara Duterte, mabuti na lang talaga hindi po naibigay sa kanya ang DND. Buti na lang kamo hindi rin binigay sa kanya yung 100 billion na hinihingi niya noon sa DepEd. Kung hindi, baka lahat yan, mga kababayan, naibulsa na. Di ba? Oh. Ay, nako. Alright, so, next topic tayo, mga ka-GPnatics. Ito naman ang pag-usapan natin. Dahil nga po, mga kababayan,